Mga ka-good news, marami ang nagtanong kung nasaan na daw si Kibuloy, bakit tahimik na, wala ng issue, wala ng balita tungkol sa kanya. Well, meron tayong dalawang teorya kung nasaan ngayon si Kibuloy. Ang unang teorya diyan ay lumipad na siya. Matagal na, noon pa. Backdoor ang dinadaanan. Kung sabihin natin na backdoor, yan ay sumasakay sa mga compete, yung mabilis na parang speedboat na mga pump boat dyan sa Tawi-Tawi. Papuntang backdoor, Indonesia, Java, ganyan. Dyan sa Sabah, Malaysia. And then papunta na yan doon. Papuntang Cambodia, Vietnam, Myanmar, dyan ang mga lugar. Ay mahirap na siya hanapin dyan. Yan ang unang teorya. Ngayon, pangalawang teorya ay nasa bunker niya. Kasi merong bunker daw si Kibuloy. Kung hindi man yan diyan sa kanyang kingdom, yung bundok na tinatawag na The Kingdom, kung hindi man diyan yung bunker, ay doon sa pinakaunan niya na lugar, nakalimutan ko yung pangalan, yung unang compound niya, ay meron din daw bunker doon. Ang ano niyan, ang teorya ay kung saan naroon yung kanyang maraming loyalista ay doon siya mamamalagi, doon siya magtago. Kasi mabubuhay siya doon. Katulad ni Gringo, si Honasa noon nagtatago, ay diyan lang siya sa Pembo, Makati. Kasi marami siyang mga kabarkads doon, mga friends. Kaya tinatago siya. Ganon din yan nangyayari kay Kibuloy. Ngayon, ang lumilitaw lang sa mga balita tungkol kay Kibuloy ngayon ay tungkol sa kanyang kaso, sa kanyang 19 or 19 firearms ito. At ibinalita na bininta na daw ito sa kanyang mga kakilala, lalo na itong Crescente, ano bang apelyido ito, na napakaloyal sa kanya, na kanyang kaibigan. At hindi lang kaibigan yan, kanyang sumusunod yan, disipulo niya sa kanyang tinatayong relihiyon. Atin na pakinggan ang UNTV. Narito ito ang balita ng UNTV Live. We are now in the process po of ascertaining whether the Crescente Canada na pinagsalinan po ng 6 na baril is the same Crescente Canada na na-issuehan po ng warrant of arrest in relation po doon sa mga isinampang kaso po ng NBI po. Wala nang hinahabol pa mga baril ang Philippine National Police kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nabenta na ang 14 sa 19 na baril ng religious leader. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na 6 na baril ang naibenta kay Crescente Canada. 3 naman umano ang naibenta sa babaeng kamag-anak nito at 5 sa isa pang kamag-anak na mayroon ding apelyidong Canada. Okay, lahat ng bumili ay Canada. Yung Canada na yan ay kasama yan sa may mga warrant of arrest. Scapegoat ang tawag diyan, yung pinapaangkin mo na nandun sa kanila. So sila yung mananagot diyan sa mga baril na yan. So out na diyan, wala nang kaso diyan si Kibuloy. Magaling din ang gumawa ng ganyang ideya. Ang katanungan lang dito, paano ka makapag-process ng deed of sale? Kung wanted ka, di ba? Paano ka pupunta sa attorney para makapagawa ng deed of sale? Para magiging legal yung pagbili. Kasi kung walang walang deed of sale, walang pirma ng attorney, ibig sabihin ay pwedeng drama lang na bininta mo, pero yun pala ay tinago lang ng yung mga bumibili na Crescente Canada. Okay, Canada. Canada pala yan. Okay, so magaling na na paraan para malinis ang pangalan ni Kibuloy sa
sa mga armas na yan. Inaalam na ng PNP kung ang Crescente Canada na napagbentahan ni Kibuloy ng baril at ang Crescente Canada na co-accused nito ay iisa. So kung siya rin po yun, ay definitely po ay ang ating pong FEO ay magsasagawa po uli at magkukonvene at magdi-deliberate dahil kung kasama po siya doon sa warrant of arrest, kung siya po mismo ito ay definitely po ay mag-initiate din po tayo ng revocation po ng kanyang LTAP at firearms registration, including po doon sa mga iba pang baril na nung i-check po ay meron po pong nakalista sa kanya. Nauna nang isinurrender ng kampo ni Kibuloy ang 5 baril nito sa Regional Civil Security Group sa Davao noong May 2. Kabilang sa mga isinukong baril ay ang 4 na pistol kabilang ang expired ang lisensya at isang rifle. Isinuko po niya yan pagkatapos po siyang serban po nung notice ng revocation po, kopya ng notice ng revocation po na inisyo po at pinirmahan po ng ating Chief PNP. Samantala, mayroon na rin magandang lead ang PNP sa paghahanap sa religious leader. May mga magaganda po tayong efforts na I'm not at liberty to share for now, but suffice to say po ay may mga magaganda po tayong information na vina-validate po that would hopefully lead to the location po ng mga accused po natin. Okay, yun ang maganda. Akala ko naman ay wala nang naghahanap dyan kay Pastor. Meron pa pala. Kaya good work, good job sa PNP, lalo na dyan kay Col Jean Fajardo, yung nagsalitang spokeswoman dyan ng PNP. Okay, so atin lang ang tabayanan ng mga pangyayari pa tungkol sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. Hanggang sa muli mga ka-good news, God bless us all. God bless the Philippines. Paalam!